Bago natin simulan ang ating kwento, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Suportahan niyo rin ang ating channel para mas marami pa tayong maibahaging kwento. Maraming salamat po. Dark Hours with Chris. Ako si Ramon, tubong baryo sa isang liblib na lugar sa Visayas. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Magsasaka si tatay, mananahi naman si nanay. Tahimik at payak ang buhay naming magkakapatid. Sa maliit na baryong yun, halos magkakakilala ang lahat ng tao. Bawat problema at sekreto, parang hindi talaga na itatago. Ngunit kung may isang bagay na hindi basta-basta pinag-uusapan, iyon ay ang tungkol kay Aling Delia. Isang matandang babae na halos 70 na raw ang edad at nakatira sa isang barong-barong sa dulo ng sapa. Lagi siyang nakaputi, may hawak na baston at bihirang lumabas maliban kung kailangan bumili ng asin o bigas. Maraming chismis tungkol sa kanya na isa raw siyang mangkukulam, na siya raw ang dahilan ng pagkakasakit ng ilang tao sa baryo. Pero tulad ng nakasanayan, walang naglalakas ng loob na magturo ng diretsyo. Takot ang lahat. Ako mismo, hindi ko pinaniniwalaan ang mga ganoon noong una. Bata pa ako noon, praktikal, at para sa akin, lahat ng bagay may paliwanag. Pero nagbago lahat yun nang makilala ko si Elena. Si Elena ang pinakamaganda sa buong baryo. Maputi siya, mahabang buhok, at may ngiting kahit sino ay mahuhulog. Anak siya ng isang tendera sa palengke at madalas kong masulyapan tuwing umaga kapag bumibili siya ng gulay. Tahimik siya, mahinhin at parang may kung anong hiwaga sa mga mata niya na palaging nangaakit. Isang araw, naglakas loob akong ligawan siya. Nagtagumpay naman ako at naging kami matapos ang ilang buwan ng panliligaw. Masaya ako, masaya kami. Ngunit hindi pala lahat sa baryo ay natutuwa sa amin. Narinig ko ang mga bulungan. May isang babae raw na lihim na umiibig din sa akin. Si Liza, pinsan ng kapitbahay namin. Matagal ko na siyang kakilala. Mabait siya, pero wala akong naramdaman para sa kanya. Ang hindi ko alam, matagal na pala siyang nagsiselos kay Elena. Dito nagsimula ang mga pangyayaring hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, naglalakad kami ni Elena pauwi mula sa perya. Nasa gilid kami ng bukirin, hawak-hawak ko ang kamay niya at nagkukwentuhan. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig. Bigla siyang huminto. "Ramon, may naririnig ka ba?" Tanong niya. Nanginginig ang tinig. "Wala naman ah. Ano ba yun?" Sagot ko. Tumitig siya sa madilim na parte ng palayan. Para bang may nakikita siya na hindi ko makita. Nang hawakan ko ang kanyang balikat, ramdam kong malamig ang balat niya. Para siyang nilagnat bigla. Pagdating namin sa bahay nila, nagsuka siya ng dugo. Nagulat kami ng pamilya niya. Dinala siya agad sa albularyo at doon sinabi ang mga salitang hindi ko makakalimutan. May gumagalaw na kulam sa katawan ng dalaga. Hindi ako makapaniwala. Pinilit kong isipin na baka ordinaryong sakit lang yun. Pero habang tumatagal, lalong lumalala si Elena. Tuwing gabi, binabangungot siya, sumisigaw, kumakawala at sinasabi raw niya na may babaeng nakaupo sa dibdib niya. Hinihigop ang hininga niya. Naging payat siya at kahit anong gamot ang ipainom, walang bisa. Isang umaga, nakita ko siyang nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Ang mata niya ay mapula, parang hindi natulog ng ilang araw. Mahina ang boses niya nang sabihin sa akin, "Ramon, ayaw akong tigilan ni Aling Delia." Nang marinig ko yun, halos mabingi ako. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko. Ipinasa niya ang galit ng ibang tao sa akin. Gusto niya akong mawala.
Kinilabutan ako. Hindi ko kayang hayaan si Elena, kaya kahit takot ako, naglakas loob akong puntahan si Aling Delia sa dulo ng sapa. Ang barong-barong niya ay napapalibutan ng mga halaman na hindi ko kilala. May dahon na kulay itim, may bulaklak na parang dugo ang pula. Paglapit ko, naamoy ko ang matapang na amoy ng insenso. Lumabas siya, nakatitig sa akin. Ang mga mata niya ay kulay abo at parang tanaw ang kaluluwa ko. Bakit ka narito, Ramon? Malamig niyang tanong. Pakawalan mo si Elena. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Wala siyang ginawang masama sa'yo. Ngumiti siya, ngiting hindi ko makakalimutan. Hindi ako nag-umpisa. Ang puso ng tao, puno ng inggit, ako'y daluyan lamang. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero bago ako umalis, humarap siya sa akin at nagbabala. Kung pipilitin mong labanan ang sumpa, magbabayad ka ng mas mahal. Pag uwi ko, parang may mabigat na nakadikit sa katawan ko. At sa gabing yon, doon nagsimula ang pinakamabangis na yugto ng buhay ko. Hindi na naging normal ang mga gabi ko matapos akong magtungo sa bahay ni Aling Delia. Bawat oras ng dilim, may naririnig akong bulong mula sa bintana. Parang tinig ng isang matandang babae na inuusal ang aking pangalan. Ramon! Ramon! Sa umpisa, akala ko guni-guni lang. Pero isang gabi, sabay kaming nagising ni nanay. Narinig din daw niya. Nang silipin namin ang labas, walang tao. Ngunit may iniwang bakas sa lupa. Maliit na tapak ng paa, parang sa isang babae. Sa mga sumunod na gabi, hindi lang bulong ang naririnig ko. Nakikita ko rin ang anino ng isang babae sa sulok ng kwarto. Nakatayo lang siya, nakaputi at nakatitig sa akin. Kapag tatawag ako kay nanay o kay tatay, bigla siyang naglalaho. Ngunit ang pinakamasaklap, si Elena. Halos gabi-gabi siyang sinusumpong ng matinding sakit. Naninigas ang katawan niya. At minsan ay kumakagat siya sa sariling labi hanggang dumugo. Dumating pa sa punto na tuwing hating gabi, kusa siyang lumalabas ng bahay nila. Parang hinihila ng kung anong puwersa. Kailangan pa siyang italin ng mga kapatid niya para hindi siya makalakad. Doon ko napagtanto na hindi basta-basta ang kulam na ito. Isang hapon, habang nagbabantay ako kay Elena na mahina ng nakahiga, dumating si Liza. May dala siyang pagkain at prutas. Ramon, baka makatulong ito sa kanya. Sabi niya sabay abot ng mangga at tinapay. Nagpasalamat ako, ngunit ramdam ko ang kakaibang titig niya kay Elena. Para bang may halong awa at tuwa na hindi ko maipaliwanag. Nang makaalis ang pamilya ni Elena at kami na lang dalawa ang naiwan, bigla siyang nagsalita. Alam mo ba, Ramon, may ibang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi lahat ng sakit galing sa kulam. Minsan, galing sa puso ng tao. Malamig niyang sagot. Kinilabutan ako. Naramdaman kong may alam siya. At bago siya umalis, dahan-dahan siyang lumapit sa akin at bumulong. Kung hindi mo siya pipiliin, matatapos ang lahat. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itaboy si Liza. Pero nang tumingin ako sa kanya, nakita kong nangingilid ang luha niya. Doon ko napagtanto, si Liza ang dahilan. Hindi ko alam kung paano, pero siya ang nagtulak kay Aling Delia para kulamin si Elena. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Dinala namin si Elena kay Mang Rubin, isang kilalang albularyo sa kabilang baryo. Matanda na siya, payat, ngunit kilala dahil sa dami ng natulungan niyang biktima ng kulam. Paglapit niya kay Elena, agad siyang napaatras. Matindi ang kapit ng sumpa. Hindi ordinaryo ang gumawa nito. Isa itong mangkukulam na may alaga. Alaga? Tanong ko. Tumango siya. May espiritu o nilalang na nakatali sa kanya
At iyon ang ginagamit para pahirapan ng dalaga. Kung hindi natin maagapan, hindi tatagal ang isang buwan. Mapapasa kabilang buhay na siya. Halos mahulog ako sa upuan sa narinig ko. Hindi ko kayang mawala si Elena. Kahit anong gawin, pumayag ako sa ritual na inihanda ni Mang Ruben. Pinahiga si Elena sa banig. Nagsindi siya ng kandila, sinunog ang mga dahon at nagsimulang magdasal. Habang ginagawa yun, biglang nagsisigaw si Elena. Kumakawala at parang ibang tao ang nagsasalita mula sa bibig niya. Hindi niyo ako mapipigilan! Siya ay akin! Ang boses ay paiba-iba. Minsan parang babae, minsan parang matanda. Kinilabutan kaming lahat. Ngunit mas nakakatakot ang nakita naming sumunod. Mula sa tiyan ni Elena may gumalaw. Para bang may gumagapang na hayop sa loob. Nagsisigaw ang mga tao at si Mang Ruben ay nagpatuloy sa dasal hanggang sa may lumabas na maitim na likido sa bibig ni Elena. Kasama ang isang maliit na buto na parang sa manok. Pinakita yun ni Mang Ruben sa akin. Ito ang patunay, may malakas na kulam na ginawa sa kanya. Pero hindi pa tapos. Babalik at babalik ito hanggat hindi mo natutukoy ang ugat ng galit. At alam ko kung sino yon. Kinagabihan, pinuntahan ko si Liza. Nasa may harap siya ng bahay nila, nag-aalaga ng mga manok. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Ramon, napadalaw ka. Hindi ako nakangiti. Liza, ikaw ba ang nagdala kay Aling Delia sa amin? Namilog ang mata niya. Ngunit mabilis ding ngumiti ng pilit. Bakit mo naman naisip yan? Tumigil ka na. Alam ko na. Sagot kong nanginginig ang boses. Tahimik siya saglit. Saka tumulo ang luha niya. Mahal kita, Ramon. Matagal na. Pero kahit anong gawin ko, siya pa rin ang pinili mo. Kaya lumapit ako kay Aling Delia. Akala ko kapag wala na siya, matututo kang mahalin ako. Para akong binagsak ka ng mundo. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito ang selos niya. Liza, hindi ito ang paraan. Sigaw ko. Ngunit bago ko pa siya mahawakan, bigla siyang tumakbo papasok ng bahay. Iniwan akong tulala. Akala ko matapos ang ritual ni Mang Ruben, unti-unti nang gagaling si Elena. Pero kinabukasan, mas malala ang kondisyon niya. Nangingitim ang balat niya at halos hindi na siya makahinga. Sa hating gabi, habang binabantayan ko siya, bigla siyang dumilat. Mapula ang mga mata niya at bumulong ng, Ramon, tulungan mo ko. Ngunit bago pa ako makasagot, biglang bumangon si Elena at parang walang malay na tumakbo palabas ng bahay. Sinundan ko siya hanggang sa gitna ng bukirin. Doon, sa ilalim ng buwan, nakita ko siyang nakatayo at sa harap niya, naroon si Liza. May hawak siyang maliit na bote na may laman na parang dugo. Ramon, sabi ni Liza, umiiyak habang nakatingin sa akin. Patawarin mo ko. Hindi ko na kayang ituloy ito, pero wala na akong kontrol. Siya na ang may hawak. Siya? Tanong ko. At mula sa likod ng mga puno, lumabas si Aling Delia, nakangisi. Ang pag-ibig ay hindi puro saya, Ramon. Minsan, ito'y nagbubunga ng pagkawasak. At bago ako makagalaw, biglang bumagsak si Elena. Wala nang malay. Nang bumagsak si Elena sa lupa, para akong nawala ng hininga. Agad akong lumapit at niyakap siya. Ramdam kong malamig ang katawan niya. Halos wala ng pulso. Ramon, mahina niyang bulong. Halos hindi marinig. Huwag mo akong iwan. Humigpit ang yakap ko sa kanya. Nanginginig ako sa takot. Sa gilid ng aking paningin, nakatayo si Liza. Umiiyak, habang si Aling Delia ay nakangisi. Hawak ang baston niyang kahoy na parang may mga ukit na kakaiba. Walang laban ang iyong pagmamahal sa sumpa ng inggit. Sabi niya, mabagal ang tinig na parang alon ng gabi. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, diretso akong tinitigan ng kanyang mapuputlang mata. Kung nais mong mabuhay ang dalaga, may isang paraan, ngunit may kapalit. Napatingin ako, desperado. Anong kapalit? Gagawin ko ang lahat.
Ngumiti siya, mabagal, puno ng pangungutya. Iiwan mo siya. Pipiliin mo ang isa na matagal lang handang ialay ang sarili para sa'yo. Ang sumpay hindi matatapos hanggat hindi mo sinasagot ang kanyang damdamin. Napatingin ako kay Liza. Nanginginig siya. Umiling. Umiiyak. Ramon, wag. Hindi ko na ginusto ito. Akala ko mapapansin mo ko. Pero mali ako. Hindi ko kayang manakit ng ganito. Pero hindi na ako nakinig. Nakatitig ako kay Elena na nanghihina sa bisig ko. Hindi ko siya iiwan, sagot kong mariin. Kung gusto mo ng kapalit, ako na lang. Ako na lang ang sumpain mo, wag siya. Sandaling natahimik si Aling Delia, saka siya tumawa. Tawa na malalim, masakit pakinggan, parang galing sa ilalim ng lupa. Kung ganun, paghahandaan mong sarili mong kapalaran. At sa isang iglap, naglaho siya sa harap namin, kasabay ng pagbagsak ni Liza sa lupa, nawala ng malay. Buong lakas kong binuhat si Elena at dinala muli kay Mang Ruben. Pagdating namin, agad siyang naglatag ng mga kandila at nagdasal. Matindi na ito. Hindi na lamang si Elena ang target, pati ikaw na Ramon. Ipinasa mo sa sarili mo ang sumpa nang hamunin mo siya. Hindi ko na alam ang gagawin. Sa bawat oras na lumilipas, parang mas dumidikit sa akin ang bigat ng sumpa. Tuwing tititigan ko ang mga mata ni Elena, nakikita kong may anino sa likod ng kanyang mga mata. Parang may ibang nilalang na nakamasid. May isa pang paraan. Patuloy ni Mang Ruben. Pero kailangan mo ng tapang. Hindi sapat ang dasal. Kailangan mong harapin si Aling Delia sa kanyang sariling teritoryo. Doon mo siya masusugpo. Paano? Tanong ko. Sa ilalim ng kanyang barong-barong, may hukay. Doon siya kumukuha ng lakas. Doon niya kinakausap ang kanyang mga alaga. Kung magagawa mong wasakin yun, mawawala ang kanyang kapangyarihan. Kinilabutan ako, pero alam kong wala akong pagpipilian. Binigyan ako ni Mang Ruben ng mga gamit. Isang maliit na bote ng langis na may halong halamang gamot. Isang itim na panyo at isang krusipeo na kahoy. Ito'y proteksyon. Huwag mong iwawala. At kahit anong mangyari, huwag kang makikinig sa kanyang mga alok. Puro kasinungalingan ang mga yon. Bago ako umalis, hinawakan ko ang kamay ni Elena. Mahina siyang ngumiti. Halos wala ng lakas. Ramon, huwag ka nang lumayo. Hinalikan ko ang kanyang noo. Babalik ako, mahal. Huwag kang bibitaw. Gabi na nang tinungo ko ang dulo ng sapa. Ang buwan ay kalahati lamang. At ang paligid ay tila mas madilim kaysa dati. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang mga yabag na sumusunod. Ngunit sa tuwing lilingon ako, wala akong makikita. Dumating ako sa barong-barong ni Aling Delia. Tahimik yun. Ngunit sa ilalim ng kawayan, may aninong kumikilos. Nang lumapit ako, naamoy ko agad ang mabahong amoy. Parang pinaghalong bulok na karne at sinunog na buhok. Binuksan ko ang pinto. Walang tao. Ngunit sa sahig, may nakaukit na mga bilog at simbolo. Sa gitna, may bote ng dugo at mga buto ng hayop. Pagtingin ko sa paligid, naroon ang trapdoor, isang maliit na pintuan patungo sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan akong bumaba. Ang loob ay madilim at ang hangin ay mabigat. Tanging liwanag ng lampara ang dala ko. Sa dulo, nakita ko ang isang hukay, malalim at puno ng putik na kulay itim. Sa ibabaw nito, may mga nakasabit na manika na gawa sa tela. May mga karayom na nakabaon. Habang nakatitig ako, biglang may narinig akong bulong. Ramon! Tinig ni Elena. Lumingon ako at sa isang iglap, nasa harap ko siya. Maputi, nakaputi at nakangiti. Ako na ito, Ramon. Sumama ka na sa akin. Iiwan natin lahat. Magsasama tayo ng walang humahadlang. Napaatras ako. Alam kong hindi siya yun. Ngunit ang mukha niya, ang boses niya, lahat kapareho. Biglang dumilim ang paligid at mula sa hukay may sumulpot na mga kamay na kulay abo. Kumakapit sa akin.
Halos mahulog ako. Ngunit naalala ko ang bote ng langis at agad kong binuhusan ng mga kamay. Nagliyab ang mga yon at unti-unting naglaho. "Ang tapang mo!" Biglang sigaw ng tinig at mula sa dilim lumitaw si Aling Delia. Nakatayo siya sa harap ko, mas mataas kaysa dati, at ang mga mata niya ay nagliliyab. Ang katawan niya ay parang nagbabago. Minsan matanda, minsan bata, minsan mukhang hayop. "Hindi mo ako matatalo, Ramon. Ang puso ng tao ay akin ng laruan." Ngunit hindi ako matras. Hawak ang krusipeo, itinapat ko yun sa kanya. "Hindi mo makukuha ang pag-ibig namin ni Elena. Hindi mo kayang talunin ang pananampalataya." Tumawa siya. Ngunit naramdaman kong nanginginig ang kanyang katawan. Lumapit ako sa hukay at gamit ang itim na panyong ibinigay ni Mang Ruben, tinakpan ko ang bunganga nito. Habang ginagawa ko yun, nagsisisigaw si Aling Delia. Halos mabaliw. "Hindi ka pwedeng makialam! Hindi ito matatapos!" Ngunit tuloy ako. Ibinuhos ko ang lahat ng langis at sinindihan. Sumabog na apoy sa hukay. Ang mga manika ay nasunog at ang buong lugar ay nagliyab. Si Aling Delia ay nagsisisigaw hanggang sa siya'y matunaw sa sarili niyang apoy. Naglaho na parang usok. Hapo akong bumalik kina Elena. Pagdating ko, nagulat ako. Nakaupo na siya, masigla, parang walang nangyari. "Ramon!" Sigaw niyang tumatakbo at niyakap ako. Mainit ang katawan niya, buhay na buhay. Naluha ako sa tuwa. Tapos na, mahal. Wala na siyang kapangyarihan. Ngunit bago matapos ang gabi, isang pangyayaring hindi ko inaasahan ang naganap. Habang natutulog kami sa tabi ni Elena, biglang dumating si Mang Ruben, pawisan at hingal. "Ramon, hindi pa tapos ang lahat. Ang sumpa, nakadikit na sayo." Nanlamig ang buong katawan ko. Nang marinig ko kay Mang Ruben na sa akin na nakadikit ang sumpa, para akong binuhusan ng yelo. Hawak ko pa ang kamay ni Elena, pero ramdam kong nanginginig na rin siya. Anong ibig mo sabihin, Mang Ruben?" Halos hindi ko maitanong dahil nanunuyo ang lalamunan ko. Huminga ng malalim si Mang Ruben. "Ramon, noong sinunog mo ang hukay ni Aling Delia, akala mo tapos na ang lahat. Ngunit ang sumpa ay hindi basta naglalaho. Isa itong kaluluwa ng kasamaan na kumakapit sa pinakamalapit na biktima. At ikaw yun. Dahil ikaw ang humamon at sumira sa kanyang pinagmulan." Napatingin ako kay Elena. Namutla siya. Hindi. Hindi pwede. Ramon, hindi pwede." Ngunit ramdam ko na ang kakaiba sa katawan ko. Mabigat. Parang may dumadaloy na mainit na dugo na hindi akin. Sa salamin ng bintana, saglit kong nakita ang refleksyon ko. Ang mga mata ko, dumidilim. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na ang mga kakaibang nangyayari sa akin. Kapag nagigising ako, may mga pasa ako sa braso na hindi ko alam kung saan galing. Ang mga aso sa baryo tahol ng tahol kapag dumadaan ako. At minsan, nakikita kong umiitim ang aking anino, mas mahaba kaysa normal. Maging si Elena napansin ang pagbabago. "Ramon, hindi ka na ikaw. Nakakatakot ang titig mo minsan. Parang siya." Masakit pakinggan, pero alam kong totoo. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa bukirin, bigla kong naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. At sa gitna ng dilim, muling lumitaw si Aling Delia. Ngunit hindi na siya kasing buo ng dati. Para siyang usok, malabo, ngunit malinaw ang ngiti niya. "Ano ngayon, Ramon? Ramdam mo na ba ang bigat? Ang sumpay nasa dugo mo na, ngunit hindi mo kailangang matakot. Yakapin mo ito at magiging makapangyarihan ka higit sa lahat. Wala nang makakakuha kay Elena. Hindi ka na mawawalan." Pinikit ko ang mata ko, nanginginig. Totoo, ramdam ko ang kapangyarihan. Isang uri ng init na parang gusto kong sumunod sa kanya. Pero naalala ko si Elena, ang pagmamahal namin, ang lahat ng pinaglaban ko. "Hindi kita tatanggapin," mariin kong sagot. Ngunit humalakhak siya. "Wala kang pagpipilian, Ramon.
Ang sumpa ay nasa dugo mo na. Ang tanong na lang, kanino mo ito ipapasa kapag hindi mo na kaya? At sa isang iglap, naglaho siya. Kinagabihan, muling sinumpong si Elena. Ngunit hindi na siya kagaya dati. Hindi na siya pinahihirapan, kundi para bang siya ang gustong kunin ng sumpa mula sa akin. Nakasigaw siya, umiiyak. Ramon! Ilayo mo ko! Nararamdaman kong hinahabol niya ako sa mga panaginip. Hawak ko siya ng mahigpit. Hindi mahal. Ako ang target ngayon, hindi ikaw. Hindi ka na niya makukuha. Ngunit habang sinasabi ko yon, ramdam kong unti-unting ikinukulong ako ng dilim. Ang mga kamay ko nanginginig at parang gusto kong saktan si Elena. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa makokontrol ang sarili ko. Kinabukasan, nagdesisyon si Mang Ruben. Ramon, may isa na lang paraan. Ang sumpa ay kailangang ihiwalay sa iyong katawan bago ito tuluyang mag-ugat. Ngunit para magawa yon, kailangan ng sakripisyo. Anong klaseng sakripisyo? Tanong ko, kinakabahan. Huwag mong itanong kung ano. Sa mismong ritual, ikaw ang pipili. Ang kulam ay nabubuhay sa pagpili. Pag-ibig o kapangyarihan, buhay o kamatayan, ikaw lang ang makakapagdesisyon. Nang gabing yon, nagsimula ang ritual. Sa gitna ng kubo ni Mang Ruben, nakaupo ako sa bilog ng asin at kandila. Nakapikit ako habang inuusal niya ang mga dasal. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin. At nang dumilat ako, nasa harap ko na si Aling Delia, mas buo kaysa dati. Ramon, narito na ang huling sandali. Kung ayaw mong ako'y manatili sa dugo mo, may kapalit. Sa aking harapan, biglang lumitaw ang dalawang anyo, si Elena at si Liza. Parehong umiiyak, parehong nakatali. Isa lang ang ililigtas mo, sabi ni Aling Delia. Kapag pinili mo si Elena, kakapit ang sumpa sa iyo habang buhay. Ikaw ang magiging susunod na mangkukulam. Pero kapag pinili mo si Liza, siya ang magsisilbing daluyan ng sumpa at mamamatay siya agad. At kung wala kang pipiliin, parehong mawawala. Halos mabaliw ako. Paano ako pipili? Si Elena mahal ko. Siya ang dahilan kung bakit ako lumaban mula simula. Si Liza, kasalanan man niya ang lahat, hindi ko kayang kitilin ang buhay niya. Nang tumingin ako kay Elena, namutawi sa bibig niya. Ramon, huwag mo kong alalahanin. Huwag mong hahayaang maging katulad kanya. At si Liza, umiiyak. Patawarin mo ko, pero kung ako ang pipiliin mong kapalit, tatanggapin ko. Mas gugustuhin kong ako na lang kaysa siya. Dumugo ang puso ko, ngunit kailangan kong pumili. Mariin akong pumikit at bumulong. Kung may kukunin ka, ako na lang. Nagsisisigaw si Aling Delia. Hindi iyon ang alok. Hindi iyon ang pagpipilian. Ngunit mariin kong hinawakan ang krusipeo sabay sigaw. Mas gugustuhin kong maging alipin ng sumpa kaysa makita silang mawala. Biglang nagliyab ang bilog ng kandila. Ang buong paligid ay umikot at naramdaman kong parang hinihila ang kaluluwa ko palabas ng katawan ko. Nang dumilat ako, wala na si Aling Delia. Wala na rin ang dalawang anyo. Nakatulog ako at pagising ko, nasa tabi ko si Elena, buhay, ligtas. Ngunit ramdam ko ang kakaiba. Sa bawat tibok ng puso ko, may tinig na bumubulong. Ramon, Ramon, ako'y nasa loob mo na. Lumipas ang mga linggo, unti-unting gumaling si Elena. Bumalik ang kulay niya at muli siyang nakangiti. Sa mata ng lahat, tapos na ang sumpa. Ngunit ako lang ang nakakaalam ng totoo. Sa gabi, kapag ako'y mag-isa, nakikita ko ang refleksyon ko at sa halip na ako, ang nakangiti roon ay si Aling Delia. Hindi na ako ordinaryong tao, ako na ang bagong tagapagdala ng sumpa. At habang hawak ko ang kamay ni Elena, tanging dasal ang naiwan sa akin na sana kapag dumating ang oras na hindi ko na mapigilan ang dilim, siya mismo ang makawala sa akin.
Dahil sa huli, ang kulam ay hindi talaga nawawala. Ipinapasa lang ito at ako na ngayon ang sisidlan. Matapos ang gabi ng apoy at dugo, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko natapos na ang sumpa ng lamunin ng apoy ang kubo ni Aling Delia. Ngunit hindi ko alam, ang apoy ay hindi kailanman nakakasira ng sumpa, lalo na kung ang sumpa ay nakatanim na sa kaluluwa ng tao. Lumibas ang mga linggo, unti-unti kong naramdaman ang kakaiba sa katawan ko. Sa simula, akala ko pagod lang, pero habang tumatagal, mas lalo kong naramdaman ang bigat. Hindi ko maipaliwanag. Parang may nakadikit sa likod ko na hindi ko matanggal. Isang gabi, na naginip ako, nakita ko si Aling Delia, nakaupo sa ilalim ng punong balete. Hawak-hawak ang isang maliit na manika na kahawig ko. Ngumiti siya, at ang boses niya, umalingaw-ngaw sa ulo ko. Hindi apoy ang makakaputol ng sumpa. Ang sumpa, minana mo na, Ramon. Nagising akong pawis na pawis at ramdam ko ang pananikit ng dibdib ko. Doon ko naisip, baka hindi lang si Elena ang pinuntirya ni Aling Delia noon. Baka pati ako. Nagpunta ako sa matandang albularyo sa kabilang baryo. Siya lang ang naiisip kong makakatulong. Pagdating ko, bago pa man ako magsalita, tumingin na siya sa akin at umiling. Ramon, hindi ko alam kung kaya ko pa. Ang dala mo, hindi basta kulam, isa itong pamana. Anong ibig niyong sabihin? Nanginginig kong tanong. Si Aling Delia, hindi siya ordinaryong mangkukulam. Siya ang huling anak ng isang lahi na mga mamabarang mula pa sa Panay. Ang sumpa niya, hindi lang para sa isang tao. Ipinapasa niya ito. Ang tinalaga niyang tagapagdala, ikaw. Parang gumuho ang mundo ko. Bakit ako? Halos pasigaw kong tanong. Dahil ikaw ang nagmahal sa babaeng piniling sumpain. At dahil pinili mong suwayin siya, ang pagmamahal mo kay Elena ang naging dahilan. At ang pagmamahal mo rin ang magiging tanikala mo. Hindi ko alam kung iiyak ako o sisigaw. Sa loob-loob ko, gusto kong takasan ng lahat. Pero paano? Paano tatakasan ang sumpang nakatanim na sa dugo ko? Isang gabi, biglang nagpakita si Elena sa panaginip ko. Suot niya ang puting damit na isinusuot niya noong huling araw naming magkasama. Nakangiti siya, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Ramon, mahina niyang sabi, hindi ba ako malaya? Paano kita tutulungan? Tanong ko halos magmakaawa. Huwag kang pumayag na siya ang magdikta ng tadhana mo. Huwag mong hayaan na ang sumpa ay magpatuloy. Pagising ko, naramdaman kong may bakas ng kamay sa braso ko. Parang hawak niya ako ng mahigpit bago siya naglaho. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng sumpa, pero alam ko, hindi ako pwedeng manatili sa baryo. Napapansin ko, unti-unting nagkakasakit ang mga taong malapit sa akin. Si nanay, si tatay, pati mga kapatid ko. Para bang dumadaloy mula sa akin ang kamalasan. Dinala ko ang sarili ko sa bundok. Doon ako na malagi, nag-iisa, dala-dala ang bigat ng sumpa. Sa bawat gabi, naririnig ko ang boses ni Aling Delia sa hangin. Humahalim-muyak sa dilim. Hindi ka makakatakas, Ramon. Ikaw ang bago kong sisidlan. At sa bawat umaga, naririnig ko rin ang tinig ni Elena, mahina at malayo. Mahal, lumaban ka. Makalipas ang maraming taon, wala na ako sa baryo. Wala nang nakakaalam kung saan ako napunta. Pero sa mga bulong-bulungan, may kwento ang matatanda na may isang lalaking nakikita tuwing hating gabi sa gilid ng palayan. Nakasuot ng lumang barong, walang kasama, at nakatitig lang sa buwan. Na minsan daw, may maririnig na babae na umiiyak mula sa kanyang tabi, pero wala namang ibang tao. At na kapag tumagal ka ng sobra sa panonood sa kanya, mararamdaman mong mabigat ang dibdib mo. Mahihirapan kang huminga at para bang may malamig na kamay na dumadapo sa batok mo. Sinasabi nila, yan daw si Ramon, ang tagapagdala ng sumpa ni Aling Delia. At ako mismo, habang sinusulat ko ito ngayon, hindi ko alam kung matatapos ko pa. Ang mga mata ko unti-unting lumalabo. Ang mga kamay ko nanginginig. Baka ito na ang huling pagkakataon na maibahagi kong lahat.
Kung sino man ang makabasa nito, huwag niyong hahamakin ang mga mangkukulam. Huwag niyong babaliwalain ang inggit, galit at sumpa. Dahil minsan, hindi na natatapos ang kwento kahit sinunog na ang katawan ng nagmula nito. Dahil ako mismo ang patunay na ang kulam ay hindi basta kwento. Ito ay buhay at ito ay nananahan sa akin. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.